May saging ba kayong nabubulok dyan? Pwes, huwag niyong itatapon. Kasi may ituturo ko sa inyong recipe na pwede niyong gawing merienda ang nabubulok na saging at pwede ninyo itong pagkakitaan. Yes, may pera sa nabubulok na saging. Balatan lang natin at alisin natin yung mga sirang parts sa saging. Then, imamash natin gamit ang tinidor. Pagkatapos, isit aside lang natin. Sa isang mixing bowl, mag-crack lang tayo ng 2 itlog. Tapos, maglagay din tayo ng gatas, melted butter, at brown sugar. At halo-haloyin natin yan. Mamili ka with fillings or without fillings. Kaya mo na yan. At pagkatapos, maglagay din tayo ng vanilla extract. Again, halo-halo with fillings or without fillings. Bahala ka dyan. Ayan, kung tamang halo ng inyong mga filling dyan, maglagay na tayo ng all-purpose flour. Ngayon naman, pakunti-kunti lang yung lagay natin o yung tinatawag na gradually. Gradually. At ngayon naman, idagdag na natin yung minamash natin na saging. Sairin natin, huwag magsayang. At patuloy natin ibubudbod yung natitira pa nating flour. At maglagay din tayo ng baking powder, baking soda, at kunting asin. At basic, hahaluin naman natin para mag-corporate po yung lahat ng ingredients natin sa ayaw at sa gusto mo, hahaluin mo yan dyan. At ngayon naman, magdikdik, mag-slice, ano bang tawag dyan, kayo na ang bahala. Basta mani po yan, ang gamit ko ay walnuts at almond. Kahit anong mani po, pwede po, walang problema. Kahit anong klaseng mani na meron kayo, yan po ang gagamitin nyo. Huwag kayo magpaka-stress sa mga nuts na yan. At pagkatapos, ihalo natin sa ating flour mixture. Again, halo-halo. Ngayon naman, maglagay ako ng chocolate, pero optional lamang ito. Kahit yung nuts, optional po, kasi pwede po siyang lutuin na plain lang po. Pero kung gusto natin ipang handa sa party or pang benta, mas maganda kung may marami siyang sahog para mapresyuhan lang siya ng maayos at maganda po tingnan at presentable. Ayan po, ilalagay lang natin sa ating mga molder. Kung anong klaseng molder ang gusto nyo, yun po ang gagamitin ninyo. Basta importante, may cupcake liner. Pagkatapos, maglagay din tayo ng toppings kasi mas maganda pag may toppings, lalo na pag alsa niya, maganda talaga. At air fryer po ang lulutuan natin. Ayan, nakaindikit na yung degrees at minutes. Ipipilit lang po natin for 5 minutes. Pero as always, yung degrees at minutes ng ating pagluluto ay depende po yan sa ating niluluto gaano kalaki or kaliit. Kaya importante ita-try nyo muna ng isang piraso para makuha nyo ang tamang timpla. Oh lala, ang ganda ng resulta. Ayan, pero ito lang masasabi ko sa air fryer. Maliit lang po ang capacity kaya paulit-ulit yung pagbe-bake natin. At kung napapansin nyo dito, yung kalahati ay medyo dark or baka isipin yung sunog. Hindi po yan sunog, sinadya ko lang po talaga kasi gusto ko talaga ng crispy. At gusto kong budburan siya ng icing powder. Oh, kita nyo diba, ang ganda ng result. Hindi po pait siya. Tamang-tama lang. Malalasahan mo talaga yung crispiness at saka yung softness. Basta lahat ng flavor andon po. Ang sarap po. Promise, i-try nyo po.